So hello 'no, ngayon ito naman ay pag-usapan natin ito tungkol sa nababasa ko mismo dito 'no sa social media, sa Facebook 'no, na may isang relihiyon 'no na sinasabi nila 'no, 'di ba do'n sa Biblia mababasa mo do'n na sinasabi ng ating Panginoon Kristo na itatayo niya ang kanyang iglesia, iglesia ni Kristo. Yung sinasabi ng ating Panginoon Kristo 'no na itatayo niya ang kanyang iglesia, hindi yan iglesia ni Kristo na simbahan. Ang iglesia ni Kristo na pinaniwalaan, yun yung mga taong banal. Yung mga taong totoo na namumuhay sa kanyang kalooban. Mga taong sumusunod sa kanya. Mga taong sumusunod sa kalooban ng Diyos Ama. Yung mga taong ina-anoint ng Diyos na magiging chosen one. Hindi yan iglesia ni Kristo na mga simbahan na binubuo ni Manalo. Hindi yan mga bagay sa mundong ito. Hindi yan bagay sa mundong ito. Kasi marami pa dito. May mga SDA, Jehovah's Witness, Katoliko, o sino na mga relihiyon. No, nagpo-post ng mga ganito. Sila lang daw yung tinalaga, sila lang daw yung tinatayo ng Panginoon ng mga religion. Itong mga bagay nito, itong mga pag-iisip ng bawat taong ito, alam mo, ang pag-iisip ng bawat taong ito yung mga makamundo. Makamundo. Kasi ang relihiyon na yan, makamundo. Bagay yan sa mundo. Tayo ang religion. Tayo ang templo ng Diyos. Hindi ko sinasabi na yung mga religion na yan ay masama. Pero kung intindihin mo ang nakasulat sa Biblia, hindi talaga yan at tinutumbok ng Diyos. Tinatayo yung mga religion na yan na sa pamamagitan sana dyan upang ang lahat ng mga tao na gustong makinig sa salita ng Diyos ay magtitipon-tipon doon at makinig sa salita ng Diyos. Pero ang mali ng tao ay dito nila inaasa ang kanilang buhay na umaasa sila sa kanilang relihiyon na ito yung magliligtas sa kanila. Kahit na ang katotohanan ay hindi naman talaga. Dahil ang katotohanan ay si Kristo. Siya ang tanging magliligtas ng tao. Kaya nga sinasabi ng ating Panginoon doon sa sulat ni Isaiah ba yun? O Jeremiah? Para sa sulat ni Jeremiah. Nagnakaw kayo, pumatay, commit ng mga adultery. Tapos, papasok kayo sa aking templo at sasabihin ninyo, safety na tayo dito kasi nandito tayo sa templo ng Diyos. Anong sabi ng Panginoon? Tingin nyo ba ang aking templo ay taguan ng mga magnanakaw, taguan ng mga sinungaling, taguan ng mga masasama? Yung templo na yan, yung mga mali din sa mga church leader, hindi nila sinasabi ang katotohanan. Kaya marami din na yung templo na yan, yung mga church na yan, mga membro nila mismo, alam nila ang buhay ng membro nila. Pero kailanman hindi nila sinasabi ang katotohanan. Ang sinasabi nila, is ligtas na tayo kasi dito tayo ganyan. Yan yung sinabi ng ating Panginoon. Tingin nyo ba na ang aking templo ay taguan ng mga masasama, magnanakaw? Kung nandyan yung mga membro mo, ikaw isang leader, sabihin mo ang buong katotohanan patungkol sa salita ng Diyos. Kasi buhay at kamatayan ang pinaglalaban ito. Kung hindi mo sasabihin ang katotohanan, tapos yung mga tao na yan, pinapaniwala mo, na tao ngayon is mga ligtas na sila, wala na yan. Ikaw ang sisingilin pagdating ng araw. Kaya itong mga religion ito, especially itong kay Manalo, kung kayo ay mga membro dyan, bago isipin nyo muna, basahin nyo ng mabuti ang Biblia, nang maintindihan nyo. Kasi iba kasi yung nilalamat ka na, kumbaga, para bang yung isipan mo, tinatanim nila yung kasinungalingan, ang galing mismo sa kanilang doktrina at taliwas sa mga nakasulat sa Biblia. Sa pinapangaral nila, ang Biblia nagiging sinungaling para sa kanila. Kasi nga, ang pinapaniwalaan nila
ay yung mga doktrina ng kanilang leader at hindi mismo ang Biblia. So bakit pa nila ipangaral ang salita ng Diyos kung hindi naman nila paniwalaan ito at yung paniniwalaan nila yung mga doktrina nila? Isipin mo yung church lead, yung pinaka-leader nila, pinaka-founder nila is anghel. Hindi ba kayo nag-iisip? Kaya kung kayo, umalis kayo dito, basahin niyo muna ng maigi ang Biblia. Nang maintindihan niyo. Hindi yung isipan niyo nasa mundo. Tapos yung tinutumbok ng Biblia is spiritual. Kaya nga sinabi dito sa kasulatan ni Apostol Pablo na ang lahat ng bagay maiintindihan ng taong spiritual, pero walang kahit sino na makakaintindi sa kanya. Ang mga taong makamundo ay hindi makakaintindi sa mga bagay na spiritual. Paano mo maintindihan yan? Yung isipan mo nakatuon sa mundo. Tapos yung sinasabi ng Biblia nakatuon sa spiritual. I-conflict yung dalawa na yan. Paano mo maintindihan yan? Paano ka mamumuhay sa dalawang daan na yan? Kasabay. Sinabi mismo ng ating Panginoong Kristo, di ba? Kung nasaan yung puso mo, o saan na yung kayamanan mo, nandoon yung puso mo. Kung yung kayamanan mo, o yung puso mo nasa mundong ito, wala ka, malayo ka sa Panginoon. So ito ang katotohanan. So umalis kayo dyan, Ako payo ko sa inyo, Marami talagang religion dito na sitayuan. Umalis na lang kayo bago kayo abutan ng baha ng kamatayan, ng kaparusahan pagdating ng araw. Ito ay payong kaibigan lamang, kapatid in Christ. So hanggang dito na lang, maraming salamat and God bless, bro.